Sa kasalukuyan, ilang taon pagkatapos ng insidente sa Jean, sina Geralt at Jaskier ay nakipagkita kay Borsh at sa dalawang bodyguard niya. Habang umiinom, ipinaliwanag ni Borsh na may lumitaw na dragon sa kaharian, at sinubukan ng mga taga roon na salakayin ito upang makuha ang ginto nito. Bilang paghihiganti, sinira ng dragon ang kalahati ng kanayunan. Naglagay ng presyo ang hari sa ulo ng dragon, kaya maraming mga koponan ang naghahanda upang patayin ito. Gusto ni Borsh na sumali si Geralt sa kanyang koponan, ngunit tumanggi si Geralt, at sinabing ang mga dragon ay matalinong nilalang at ayaw niyang patayin sila. Gayunpaman, agad na nagbago ang isip niya nang matuklasan na pupunta rin si Yennefer kasama ang isang kabalyero. Habang ang lahat ng mga koponan ay umaakyat sa bundok, si Jaskier ay nakahanap ng halimaw sa gitna ng mga halaman at nagpanik. Ipinaliwanag ni Geralt na ito ay mabait na halimaw na marahil ay nagugutom lamang. Gayunpaman, lumapit ang kabalyero at marahas na pinatay ang kawawang nilalang, pinugutan ng ulo bago ipinagpatuloy ang paghampas sa kanya ng espada. Nang maglaon, nang huminto ang grupo upang magpahinga, inihaw ng kabalyero ang halimaw at kinain ito, na nagparamdam sa kanya ng pagsakit ng tiyan at tumakbo palayo upang magbawas. Kinaumagahan, natuklasan ng grupo na ang kabalyero ay pinatay habang nagbabawas. Galit na galit si Yennefer dahil nawala ang kanyang sponsor at tinanong siya ni Geralt kung bakit gusto niyang patayin ang dragon. Ipinaliwanag niya na maaaring gamutin ng puso ng dragon ang babae upang magkaanak, ngunit tinawanan lang siya ni Geralt, at sinabing ito ay alamat lamang. Pagkatapos ay inanunsyo ng koponan ng mga duwende na hindi mapagkakatiwalaan ang pangkat ng mga mersenaryo, sa paniniwalang sila ang pumatay sa kabalyero, kaya sila ay dumaan sa shortcut. Ang koponan ni Geralt at si Yennefer ay sumama sa kanila, at nakitang ang shortcut ay may napakaliit na daanan sa paligid ng bundok na ginawa para sa mga duwende. Maingat silang tumawid, gayunpaman, dahil sa bigat nila, nabali ang kahoy at nahulog si Borsh kasama ang mga bodyguard niya, na nagawang humawak sa kadena sa huling segundo. Hinawakan ni Geralt ang kadena sa kagustuhang iligtas sila, ngunit nasira din ang kahoy sa ilalim niya. Dahil ayaw na may ibang madamay, bumitaw si Borsh kasama ang mga bodyguard niya. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang grupo para gumawa ng kampo at binisita ni Geralt si Yennefer sa kanyang tent, kung saan sila ay naging intimate buong gabi. Kinaumagahan, natuklasan ni Yennefer at Geralt na iniwan sila ng mga duwende, kaya sinundan nila sila. Nang maabutan niya ang mga duwende, gumamit ng mahika si Yennefer upang i-freeze sila. Pagkatapos ay pumasok siya sa kuweba at natuklasan na ang dragon ay namatay sa pagpoprotekta sa kanyang itlog. Sinubukan ni Yennefer na lapitan ito ngunit bigla siyang hinarang ng mga bodyguard ni Borsh, na buhay pa pala. Ang mga kababaihan ay malapit ng maglaban ngunit pinigilan sila ni Geralt, at dinagtagal ay dumating ang pangalawang dragon. Lumalabas na ito ang tunay na katawan ni Borsh at hindi niya inupahan si Geralt upang patayin ang kanyang asawa, sa halip ay nais niyang protektahan ng Witcher ang itlog mula sa iba pang mga koponan. Sa sandaling iyon ay dumating ang mga mersenaryo, kaya tinulungan ni Yennefer at Geralt ang mga bodyguard na protektahan ang itlog. Nagsimula ang labanan at nagawa pa nilang maghalikan habang inaatake nila ang mga kaaway. Ang lahat ng mga mersenaryo ay isa-isang natalo, ngunit sa kasamaang palad, mas marami ang patuloy na dumarating. Sina Yennefer at Geralt ay nakipaglaban sa mga kaaway sa labas habang ang mga bodyguard ay nakikipaglaban sa mga nagawang makapasok sa kuweba. Nakalusot ang isang tao sa gilid at halos maabot ang itlog, kaya bumuga ng apoy si Borsh upang patayin siya. Sa labas, isang mersenaryo ang naghagis ng dumi sa mga mata ni Geralt upang i-distract siya, ngunit nahawakan ni Geralt ang sandata niya at pinatay siya ni Yennefer, at natapos ang laban. Maya-maya, ang mga duwende sa wakas ay nakawala mula sa spell ni Yennefer. Bumalik sa anyong tao, binigyan sila ni Borsh ng mga ngipin ng dragon, na magagamit nila upang patunayan sa hari na napatay nila ang dragon. Matapos umalis ang mga duwende, sinabi ni Borsh kay Yennefer ang tungkol sa hiling ni Geralt. Nagalit si Yennefer dahil ngayon ay hindi niya alam kung naging totoo sa kanya si Geralt, at pagkatapos ng argumento, nakipaghiwalay siya kay Geralt at umalis. Makalipas ang maraming taon, nakita ni Geralt ang hukbo ng mga Nilfgaardian na nagmamarcha patungo sa Cintra, na nangangahulugang sa wakas ay nasa timeline na siya ni Cirilla. Naglakbay siya patungo sa Cintra dahil nag-aalala siya tungkol sa Child of Surprise, kaya ipinaliwanag ni Mousesack na ligtas si Cirilla ngunit namatay ang mga magulang niya ilang taon na ang nakalipas.
Biglang nakarinig si Geralt ng ingay kaya tiningnan niya ang lagusan at nakita ang dalawang lalaki. Napagtanto na si Calanthe ay nagpadala ng mga assassin upang patayin siya kung sakaling magpakita siya sa Sintra. Pagkatapos ay kinuha ni Geralt si Mousesack bilang hostage upang pilitin ang lahat ng 8 assassin na lumabas mula sa pagtatago. Nais na maiwasan ang away, binuksan ni Mousesack ang portal upang i-teleport ang sarili at si Geralt. Pagkatapos, nakipagkita sila kay Calanthe, at ipinaliwanag ni Geralt na narito siya upang ilayo si Cyrilla at protektahan mula sa Nilfgaard, at nangako na ibabalik siya kapag natapos na ang labanan. Nag-atubiling sumang-ayon si Calanthe at ipinakilala siya sa Peking Prinsesa, na nagsabing handa na siya sa loob ng ilang oras. Habang naghihintay, nakita ni Geralt ang mahiwagang hangin na nagbukas ng pintuan at lumabas doon, kung saan nakita niya ang tunay na Cyrilla na naglalaro kasama ang ilang mga bata na tumawag sa kanya ng kamahalan. Napagtanto na siya ay naloko, nagmadali si Geralt upang kamprontahin si Calanthe, ngunit hindi nito pinansin ang kanyang babala at inutusan si Iced na ihatid si Geralt palabas sa kaharian. Sa kanilang paglabas, si Iced ay huminto, at biglang bumagsak ang 2 pintuan upang makulong si Geralt. Sa lalong madaling panahon ang labanan sa Sintra ay nangyari sa lungsod tulad ng ipinakita na. Nang dumaan ang bantay, inihampas siya ni Geralt sa pintuan ng kulungan at ninakaw ang susi upang makatakas. Sa labas, sinimulan ni Geralt na labanan ang mga Nilfgaardian, pinatay ang ilang kalaban at nagtago habang tinitingnan ang mga sundalo na sumalakay sa kastilyo at si Calanthe ay nahulog mula sa itaas. Nagpasya si Geralt na pumuslit sa kastilyo upang hanapin si Cyrilla, ngunit pagkatapos ng pagpatay sa mas maraming sundalo, natuklasan niya na wala na ito. Samantala, si Yennefer ay nilapitan ni Sorcerer Vilgefortz na kumumbinsi sa kanyang bumalik sa Aretaza. Ang lahat ng mga sorceress ay nagkaroon ng emergency meeting upang pag-usapan ang pag-atake ng Nilfgaard sa Sintra. Nagsimula ang isang argumento kung dapat ba silang tumulong o hindi, nang biglang dumating si Fringilla, na nagtatrabaho para sa Nilfgaard at nakiusap na manatili sila. Gusto ni Yennefer at Tisea na tulungan ang Sintra, ngunit nagbotohan ang grupo, at napagpasyahan na huwag makialam. Lihim na tinipon ni Vilgefortz ang mga bumoto ng oo, upang tumulong. Ang mga sorceress ay umalis sakay ng bangka upang marating ang Sudden Hill, ang lokasyon na susubukan ng Nilfgaard na itulak upang magpatuloy sa hilaga. Maraming mga refugee dito, kaya dapat nilang protektahan din ng mga sorceress. Ang parehong mga grupo ay nagsimulang magtulungan upang maghanda ng maraming bitag at armas, tulad ng mga enchanted bottle. Si Yennefer ay gumamit ng mahika upang dumami ang mga balahibo at makagawa ng mas maraming pana. Makalipas ang ilang oras, natulog ang lahat ngunit nagising si Yennefer sa tamang oras at nakita ang bowl ang apoy na paparating sa kanila at pinigilan ito gamit ang kapangyarihan. Habang inalerto niya ang iba pang mga sorceress, nag-utos si Fringilla na magtapon ng isa pang bowl ang apoy, at namatay ang isang salamangkero sa proseso tulad ng una dahil ang fire magic ay ipinagbabawal. Ang bowl ang apoy ay muling nailihis, kaya lumikha si Fringilla ng kahon at ibinigay ito sa isa pang sorcerer. Sa umaga, ang sorcerer ay naglakad sa kagubatan habang ikinakalat ang makapal na hamog na dinaanan ng mga sundalong Nilfgaardian. Habang ang lahat ay naghahanda sa kanilang pwesto, si Triss ay pumunta sa labas at gumawa ng maraming mga kabute na lumaki sa kagubatan. Nang maapakan ito ng mga sundalo, lumabas ang mapanganib na gas, at namatay silang lahat. Ang isa pang pangkat ng mga sundalo ay lumapit mula sa ibang direksyon at isang sorceress ang gumamit ng mahika upang baliin ang mga leeg nila. Parating na ang pangatlong pangkat, kaya't itinapon ni Sabrina at ng kanyang mga mamamana ang mga enchanted bottle at tinamaan ang mga ito ng mga pana, na nagdulot ng maraming pagsabog na umulan sa mga Nilfgaardians. Matapos magsimulang magmarcha ang panghuling grupo, nag-teleport si Vilgefortz sa kampo ng Nilfgaardian at nagsimulang labanan ang mga sundalo na naiwan doon, gamit ang mahika upang makontrol ang espada. Natagpuan siya ni Cahir at isang tunggalian ang naganap sa pagitan nila kung saan patuloy na dinidisarmahan ni Cahir si Vilgefortz ngunit patuloy lang niyang tinatawag ang espada pabalik gamit ang mahika. Di nagtagal, naubusan siya ng enerhiya at nagawa siyang sipain ni Cahir sa burol. Sumunod, nagbukas si Fringilla ng portal na kumukonekta sa entrance ng lugar at ang mga mamamana ay bumaril ng mga palaso sa portal upang patayin ang ilang mga tao. Sinamantala ng sorcerer ng Nilfgaardian ang pagkagambala upang pumuslit sa loob at ihulog ang kahon at namatay siya sa proseso.
pumunta si Tisea upang harapin si Fringilla, ngunit tinapunan siya nito ng powder na pumipigil sa kanyang gamitin ang kapangyarihan. Pagkatapos ay isinaaktibo ni Fringilla ang kahon, na naglabas ng napakaraming bulate. Hindi nagtagal ay napalibutan ng mga Nilfgaardian ang lugar at pinatay ang sinumang makitang sorceress sa labas. Nagmadaling pumunta si Triss sa pasukan at lumikha ng harang upang pigilan ang mga kaaway. Ang isang sundalo ay nagawang mailusot ang kamay sa harang at sinunog ang dibdib ni Triss, na sumunog din sa harang. Samantala, kinontrol ng mga bulate si Sabrina at ilang mga bata, na kumuha ng ilan sa mga enchanted bottle. Biglang sinaksak ni Sabrina si Yennefer bago itinapon ng mga bata ang mga bote, na nagdulot ng malaking pagsabog at pagkamatay ng maraming tao. Bumagsak din ang tower at sina Yennefer at Sabrina ay nahulog sa lupa, at nawalan ng malay si Sabrina. Nakita ni Yennefer ang lahat ng nangyaring pagkamatay at pagkawasak sa paligid niya at lumabas upang simulan ang pagpatay sa sinumang sundalo na makita. Sa kagubatan, nagising si Vilgefortz at natagpuan ang isang nasugatan na salamangkero mula sa tagiliran na pumatay ng napakaraming Nilfgaardian. Humihingi ng tulong ang kawawang tao, ngunit pinatay siya ni Vilgefortz at hindi pinansin si Yennefer nang subukan nitong makipag-ugnayan sa kanya gamit ang isip. Ang mga sundalo ng Nilfgaardian ay patuloy na dumarating, kaya't hinigop ni Yennefer ang lahat ng mga apoy mula sa lugar at pinakawalan ito sa burol. Sinunog ang buong kagubatan ngunit pinrotektahan si Tisea. Ang malaking apoy ay pumatay sa lahat ng mga Nilfgaardians na nagpanalo sa labanan. Samantala, umalis si Geralt sa Sintra at kalaunan ay natagpuan ang nawasak na kampo ng mga refugee, kung saan sinusubukan ng isang lalaki na bigyan ng tamang libing ang mga namatay na Sintran. Biglang inatake ng necrophage ang lalaki, isang uri ng halimaw na lumilitaw sa mga lugar na may maraming patay na katawan. Mabilis na iniligtas siya ni Geralt at sinabi sa kanya na tumakbo bago lumabas ang mas maraming necrophage upang salakayin siya, na nagsimula ng matinding labanan. Ang mas maraming bilang nila ay nagpahintulot sa kanila na manaig laban kay Geralt at kinagat pa nila ang kanyang paa, ngunit patuloy na lumaban si Geralt at pinatay sila isa-isa hanggang sa wala ng halimaw na natitira. Pagkatapos ay nahimatay si Geralt at nagising maya-maya, natuklasan na ang lalaki ay bumalik para sa kanya. Dahil sa kanyang sugat, si Geralt ay nagkaroon ng halusinasyon tungkol sa kanyang pagkabata at ang kanyang ina, ngunit kasama si Borsh na nagsabi sa kanyang hindi ito totoo. Uminom si Geralt ng potion at ibinuhos ang natitira sa kanyang sugat, ngunit muli siyang nag-hallucinate. Naaalala niya kung paano siya inabandona ng kanyang ina sa gitna ng kalsada para kunin ng Witcher. Makalipas ang ilang oras, nagising si Geralt kasama ang babaeng nagpagaling sa kanya. Sa una, nakita niya ito bilang si Renfri o Yennefer, at sa huli ay natuklasan niyang ito talaga ang kanyang ina. Sanigawan niya ito para sa pagbibigay sa kanya sa mga Witcher, na nag-eksperimento at nagpahirap sa kanya upang bigyan siya ng kapangyarihan, ngunit sinabihan siya ng ina na mag-move on. Samantala, nagising si Cirilla at natuklasan na ang kanyang mahika ay pumatay sa kanyang kabayo at lahat ng mga kalalakihan. Natagpuan siya ng babae at dinala siya sa bahay, sinabing gusto lamang niyang tumulong. Nang gabing iyon ay napanaginipan ni Cirilla si Geralt na tinatawag si Yennefer, at naalala niya ang kanyang tadhana, kaya nagpa siya siyang umalis upang hanapin siya. Hindi nagtagal ay dumating ang karwahe dahil ito rin ang tahanan ng lalaking nagligtas kay Geralt. Narinig niya ang asawa na binanggit ang tungkol sa babaeng pumunta sa kakahuyan, at naalala ang sinabi ni Renfri, kaya tumalon si Geralt mula sa karwahe at tumakbo sa kagubatan. Doon, nagkita sina Cirilla at Geralt at nagyakap, sa wakas ay pinagtagpo sila ng kanilang kapalaran. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.